Pasalamat po ako sa inyo sa napaka-init na salubong na ibinigay niyo sa akin. Alam niyo po, Tagaraw ngayon. Tagaraw ngayon, mainit ang panahon. Akala ko, paglabas ko dun sa sasakyan namin, kako, mainit ang panahon. Yung pala, pag-akyat ko rito, mas mainit pa ang salubong na ibinigay ninyo sa akin. Nakakataba po ng puso dahil sa kakaikot ko sa buong Pilipinas dito sa kampanyang ito ay lahat po ng aking mapuntahan, lahat po ng aking masalubong ay ganyan din po ang init sa pagtanggap sa atin, ganyan din po ang init ng pagsalubong na ibinibigay sa atin. Kaya nakikita na po, dahan-dahan yung ating mensahe ng pagkakaisa ay naririnig at nararamdaman at ginagawa nating totoo. Lahat po, kung minsan po, pagka dumadaan, sabi ko, dumadaan ako sa maraming tao, pagdaan ko ng ganyan, pag-akyat ko, nahubaran na pala ako ng shirt. Hinubaran ako ng shirt, di marami ako lips to lips. Yun lamang, doon sa isang lugar, may balbas yung isa, lalaki yata yung nahalikan ko. Pero ngayon, napakainit na po na salubong na ibinibigay ninyo sa akin. At nakikita ko po na nandyan tunay na suporta, doon paniniwala sa ating, hindi lamang sa ating kandidatura, ngunit ito ay isang pahayag ng pagmamahal sa kapwa Pilipino at sa Republika ng Pilipinas. Kaya naman po, siguro naman, hindi po natin ikahihiya na lumapit po at humarap sa taong bayan at ihingi ang inyong tulong at ang inyong suporta dito sa darating na halalan. Kaya tayo naman po, kung minsan po ako'y nagugulat kapag iniisip ko, pag binibilang ko po, 27 taon na po ako naninilbihan. Tas 23 years old pa po ako, naging vice governor na ako. Naging governor. Pagkatapos nun, naging congressman naman ako. Pagkatapos naging governor ulit ako na 9 na taon. Tapos ngayon naging congressman, ngayon ako'y senador. Kaya naman po, nakikita naman po ninyo, marami na po tayong pinagdaanan sa serbisyo publiko, matagal na po tayong lingkod bayan, hindi lamang sa legislatura, kundi pati sa executive position, at sinasabi po, marami po tayong natutunan na, marami na tayong kakayahan, marami na tayong kaalaman. Kaya naman po, ay hindi po ako nahihiyang umakyat dito at humarap sa inyo at hingiin ang tulong ninyo sa darating na halalan at ang inyong abang lingkod sa ating pinagdaanan, sa ating natutunan, sa ating kakayahan ay handang-handa na po magsilbi bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Lahat po na napuntahan ko ay ganito po ang aking nasasalubong. Kaya po siguro sa aking galing po sa aking puso, lahat po sa inyo, sa inyong dumadating sa aming meeting, na kahit biglaan ang aming meeting, na inyong dumarating kahit malayo ang pinapanggalingan. Kung minsan ay napakainit na kabilad sa araw na matagal na nag-aantay, ang ating mga supporter, ang ating mga loyalista, ang ating mga iba't ibang leader, mga lokal na at nasyonal, lahat ng nagpapahayag ng kanilang suporta, ako'y nagpapasalamat na taus-puso sa inyong lahat. Hindi ko po makakalimutan itong kampanyang ito. Hindi ko po makakalimutan na makita ang inyong mga ngiti, makita kayo ay mag-alamano, kayo ay inyong sigaw, inyong mga halik, inyong pa-selfie, lahat po yan hindi po mawawala sa aking puso. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. At kaya po ako ay nandito na naglilingkod pa rin. At hindi mawawala ang aking paglilingkod sa bayan ay dahil po sa inyo, dahil alam ko na kayo ay nandyan sa likod ko.
maliwanag na ang ating mensahe ang magpapaganda ng ating pamahalaan, nagpapaganda ng serbisyo na ibinibigay sa taong bayan ay tinatanggap ng ating mga kababayan. Kaya po, nakita naman po ninyo ay tuloy-tuloy at dumadami at nagsasanib puwersa lahat ng naniniwala sa ating pagkakaisa. Lahat na naniniwala na kaya natin pagandahin ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya naman po, nakakagulat. Nung nakaraang 2 araw, mukhang bumaliktad yung mga survey. Kanila, paano kaya nangyari yun? Sabi ko, sa dalawang araw, nawalan ako ng 6 na milyon na boto. Ano naman kaya ang ginawa kong kasalanan na pati sa Ilocos nabawasan yung boto ko? Nahanap ko rin naman. Nakita ko, napunta doon sa undecided. Dito tayo sa Pilipinas, ang kaisa-isang bansa, habang palapit sa halalan, dumadami yung undecided. Kaya naman maliwanag, siguro yung ating mga katunggali, yung mga kandidato na hindi naniniwala sa pagkakaisa, hindi naniniwala sa serbisyo sa publiko, hindi naniniwala sa pagbabago at sa pag-unlad, sila'y natatakot na dahil ang mga puwersang nagsanib ay nagkakaisa na para pagandahin ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Marami na pong nag-endorso sa atin. Yung mga iba't ibang political party, nag-endorse na sa atin ang NUP, nag-endorse na sa atin yung Lakas, nag-endorse yung LDP, yung isang bahagi ng Liberal Party. Kaninang umaga, nabalitaan natin ang Iglesia ni Cristo ay sumanib puwersa na rin. Pati El Shaddai, sumama na rin, Jesus is Lord. Lahat po ng iba't ibang grupo. Kaya't nakikita po, siguro madaling nang pwedeng sabihin, alam ko Huwebes pa lang, pero panalo na tayo dahil tayo'y nagkaisa. Kaya't naman, tama rin na tayo'y nangangamba, na tayo'y nag-aalala, na tayo'y nababahala, na dahil sa takot ng ating mga kalaban na pinangunguno, ngayon lang tayo nakakita yung buong gobyerno, lahat ng kakayahan, lahat ng kwarta, lahat ng pwedeng gawin ay ginawa hindi sa isang kandidato bilang Pangulo, ginawa nila pangkontra sa isang kandidato bilang Vice Presidente, ang inyong abang lingkod. Bakit naman sila natatakot sa atin? Ang bait-bait ko. Wala akong kaawan. Nakita niyo naman, kung mura-murahin ako ng kung sino-sino yan, kung atakihin ako ng kung sino-sino dyan, tayo ba'y sumasabay sa kanila? Tayo ba'y napipikon sa kanila? Hindi! Hindi natin gawain yun dahil tapat ang ating paniniwala na tama ang ating ginagawa. Tama ang ating ginagawa para sa pagtulong sa taong bayan. Kaya naman, palagay ko, kaya tama naman ang ating pangamba na dapat magbantay po tayo dahil ang maaari lang magagawa para hindi lumabas ang pagkapanalo ng inyong abang lingkod sa Lunes ay silang mandadaya. Kaya huwag tayong papayag na nanakawin ang inyong mga boto. Huwag tayong papayag na ililihis ang pagnanais ng mga Pilipino, pagnanais ng ating mga kababayan ng pagbabago, ng pag-uunlad, ng pagpaganda ng kanilang buhay. Huwag tayo papayag at tayo'y magbantay ng mabuti. Alam nyo po, marami po tayong tinitignan na sabi nila, meron lumalapit dyan, sinasabi, bigyan nyo kami ng malaking pera, aayusin namin ang halalan para sa iyo. Ay, beka ako, paano ngayon mangyayari yan? Unang-una, hindi ko kailangan mandaya dahil nasa atin ang tao. Kayo ang para manalo, kayo ang kailangan mandaya. Kaya't bantayan po natin. Silipin po ninyo ng mabuti yung inyong resibo. Silipin nyo po ng mabuti yung election report.
kumuha po kayo, mag-picture kayo ng lahat ng maaari niyong gawin. Kung may problema, isumbong ninyo kagad. Dahil yan lang ang pamamaraan na masasawi ang pagnanais ng ating mga kababayan sa pagkakaisa, sa kakabuti at sa pagpaganda ng bigay ng serbisyo ng pamahalaan sa bawat mamamayang Pilipino. Sa akin pong pag-iikot, alam nyo po naging congressman nga ako, naging senador po ako. At sa aking pag-iikot, hindi natigil po dahil kailangan natin makipag-ugnay sa ating mga kababayan. At itanong sa ating mga kababayan kung ano ba ang mga problemang hinaharap nila. Kung ano ba ang sa palagay nilang maitutulong ng pamahalaan. Kung ano ba sa palagay nila ang kakulangan ng ating pamahalaan. Para mas maging maganda ang ating binibigay na serbisyo sa taong bayan. At aaminin ko po na kapag naririnig ko ang mga hinain, ang mga problema ng ating mga kababayan ay kuminsan nalulungkot po ako. Nalulungkot po ako dahil 27 taon na nga ako naninilbihan. Matagal-tagal na rin po. At parang sa tagal ng panahon, ilang taon na, hindi pa po nagbabago ang mga problemang isinasabi sa akin, ang mga problemang hinaharap ng ating mga kababayan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ano ating pinag-uusapan? Mataas ang krimen, laganap ang illegal na droga, walang trabaho, mataas ang presyo ng bilihin, walang suporta ang agrikultura, mahina ang ating sistema ng edukasyon, may brownout, o dito sa Maynila, traffic, MRT, lahat yan, mga iba't ibang problema. Matagal na po nating naririnig yan. At meron naman tayong solusyon para ating gagawin yan. Paano namang hindi? Ang galing-galing ng Pilipino. Lahat po tayo kinikilala, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, bilang isang lahi na magaling, na masipag, na mahusay, na mabait, na hindi magnanakaw. Yan pong pagkakilala sa atin. Kaya naman po, pagka yung ating mga OFW, kapag nag-a-apply, meron isang Pilipino, meron isa, hindi Pilipino, kinukuha laging ang Pilipino. Dahil alam ng lahat ng mga employer, yan ang mga magagaling at yan ang tutulong sa ating mga negosyo. Kung ganyan, kaya naman kung ganyan ang Pilipino, kung ganyan tayo kagaling, bakit hanggang ngayon, ilang taon na, hindi pa natin nasusolusyonan yung parehong problema na taon-taon natin naririnig. Ating pinag-aralan ito, ating pinag-usapan at kinonsulta sa mga na nakakaalam sa mga tungkol sa mga pangyayari dito sa ating bansa. At sa aking pananaw, ang nangyari po sa atin sa nakaraang ilang taon, sa nakaraang ilang administrasyon, ang ating mga leader, imbes na tayo ay pinagkakaisa, tayo ay pinag-aaway-away, tayo ay pinaghihiwa-hiwalay. Kaya naman po, sinasabi, nandito kami sa partidong ito. Hindi kayo nandiyan kayo, hindi kayo pwedeng magsama. Kayo ay sinasabi, tigaryan kayo, kami tiga rito. Hindi tayo pwede magsama. Hindi po tama yun. Totoo naman po na tayong mga Pilipino ay maraming iba't ibang pinanggalingan. Meron dyan. Yan, tinitignan ko yung mother ko, Waray. Ilocano, Tagalog, Bicolano, Bisaya, Kristiyano, Muslim, sari-sari talaga ang Pilipino. At ipinagmamalaki natin kung saan tayo nanggaling. Ngunit, ang punot dulo po nitong lahat, tayo ay Pilipino. Kailangan wag natin makakalimutan, at lalong-lalo na mga leader natin, wag makakalimutan ang pag-iisip na dapat natin ipaalala sa kanila. Walang magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino rin. Walang magpapaganda sa Pilipinas kung hindi tayong Pilipino rin. At yung pagkahiwa-hiwalay, wala pong naitutulong yan. Dahil kapag tayo ay nag-iisa, kapag tayo ay nahati-hati sa maliliit na grupo, kahit tayo ay tapat sa pagserbisyo, kahit tayo ay tapat sa pagtulong,
Kakaunti lang po ang magagawa natin. Ngunit kapag ipinagsama-sama natin ang husay, ang galing, ang sipag ng bawat Pilipino, makakaramdam ulit tayo. Makakaramdam tayo ng pagbabago. Makakaramdam tayo ng pagbabago. Makakaramdam tayo ng konting ginhawa man lang sa araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. At nakakapagtaka dahil hindi po natin ugali ang maging palaaway. Hindi nating ugaling mga Pilipino, wala po sa ugali ng lahi natin ang magkipaghiwa-hiwalay. Hindi po ba? Kapag tayo ay tinatanong ng ating mga kaibigang dayuhan at sinasabi nila, ano nga ba talaga ang ipinagmamalaki ninyong katangian kayong mga Pilipino? Hindi po ba ang ating sinasagot, kami mga Pilipino, meron kaming bayanihan. At ang bayanihan ay ang ibig sabihin niya, kahit hindi mo kamag-anak, kahit hindi mo kaibigan, kahit hindi mo mang kilala, basta't yung isang kababayan mong Pilipino ay nakita mong nangangailangan ng tulong, ito ay tutulungan mo. Yan ang ugali ng Pilipino. Tayo lang ay linigaw sa ating tamang ugali. Tayo lamang ay linigaw sa ating mga dating ginagawa na tapat sa ating lahi, sa tapat sa ating kultura, sa ating kasaysayan. Kaya po, kailangan na natin maibalik ang pag-iisip na yan. Ng pag-iisip na tayo ay isang bansa, isang diwa, may isang gawa. Ibalik po natin ang pagmamalaki ng bawat Pilipino sa kanyang pagka-Pilipino muli. Tayo ay Pilipino! Kaya po, aking napuna dito sa kampanyang ito, naiba po ang kampanyang ito. Dahil narami na po akong nadaanan na kampanya, bata pa po ako. Sumasama na ako sa aking ama at nanonood ako ng kanilang kampanya noon. Ako din, nung ako na'y nangangampanya, naramdaman ko rin ang pagkampanya dyan sa panahon ko rin. Ngunit ito'y naiba. Itong kampanyang ito'y naiba dahil bukod sa pagkampanya ko sa sarili kong kandidatura bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas, meron pa po akong ibang kinakampanya. Ang aking kinakampanya ay ang pagsulong ng isang kilusan ng pagkakaisa muli ng sambayanang Pilipino. Dahil ito ay ang aking nakikitang tanging paraan para maging progresibo ulit ang ating bansa, para maging maganda ulit ang buhay ng ating mga kababayan. Ito na po, panahon na po ngayon para atin sagutin ang tanong ng ating mga kababayan. Paano natin pagandahin ang buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino? Ibalik natin sa pag-iisip ang pag-aalala sa aming mga lingkod bayan ng aming sinumpa. Kayo po na mga kawani na nasa pamahalaan, alam po ninyo ito. Kapag kami ay sumusumpa, pag kami flag racing po, pag may flag ceremony ng mga Lunes, kami ay susumpa at ang kasama sa sumpa namin ay uunahin ang kapakanan ng marami bago ang sarili. Kailangan po natin ibalik ang pagsiservisyo bago ang sarili, ang pagsantabi ng pamumulitika, dahil ang pamumulitika ay naghahati-hati sa atin. Importante po ang proseso ng politika, dahil sa ganyang paraan tayo ay namimili ng ating mga leader. Ngunit pag tayo ay naproklama na, kapag alam na natin kung sino ang mga uupo sa mga matataas na posisyon, ay dapat isang tabi na ang politika at isipin lang natin kung ano ang ating kayang gawin. Wala nang ginawa kundi magtrabaho, magsakripisyo, maghanap ng paraan para pagandahin ang buhay ng mamamayang Pilipino. At merong
nagsasabi, matagal na, nasanay na tayo riyan. Huwag na natin paltan. O kung papaltan ba natin, saka na yan. Gawin natin, bukas na yan. Antayin na yan, paubayaan na natin sa susunod na administrasyon. Pabayaan na natin para sa ating mga anak yan. Eh, hindi naman kailangan. Hindi po tama yun. Hindi na po tayo pwedeng mag-antay. Di na po tayo pwedeng mag-antay dito sa ating kilusan ng pagkakaisa. At pagka ito po ay masimulan natin itong kilusan ng pagkakaisa, maririnig po natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Maririnig po natin, galing po sa ating mga kaibigan na nanggagaling sa iba't ibang bansa. At kanilang sasabihin, tignan ninyo, yan ang mga Pilipino. Sila'y nag-iisa, sila'y nagtutulungan, sila'y nagmamahalan. Kaya ang Pilipino, taas noo kahit kanino. Ibalik po natin ang ating ipinagmamalaking pagka-Pilipino. Kailangan na natin pong gawin ito dahil ito po ang nasa harap nating hamon. Ito ang hamon ng panahon. Ito ang hamon ng ating kinabukasan. Ang hamon sa ating mga kabataan, ang ating mga anak at ang kanilang mga magiging anak. Na pagka kami na nakaupo sa mga matataas na posisyon ngayon, pagka kami ay lumipas na at dumating na ang araw na sila na ang naghahanap buhay, sila na nagsusuporta sa kanilang pamilya, sila na magpapaaral ng kanilang mga anak, na sana naman ang iniwan natin sa kanilang Pilipinas ay isang lipunan na kinukupkup at tinutulungan ang bawat mamamayang Pilipino. Yan po ang ating pangarap, yan po ang ating layunin, yan po ang ating ipinapanalangin para sa ating minamahal na Pilipinas. Kaya po, ating sinasabi na ito na ang panahon. At sa tulong po ninyo, sa suporta po ninyo, sa inyong walang sawang pagmamahal sa inyong kapwa Pilipino, sa inyong walang sawang pagmamahal sa inyong sinilangang bansang Pilipinas, itong ating panalangin, itong ating pangarap, itong ating layunin ay gagawin nating totoo. Sama-sama po tayo, samahan po ninyo ako at sabay-sabay natin harapin ang isang